Tandaan mo ang sasabihin ko, Lando. Kaakibat ng katotohanan ng hustisya. Hanggat may pusong nababalot ng galit, puot at pagkamuhi, sisiklab ang karahasan. Lalo lamang aalab ang ningas hanggat hindi napapawi ang bigat ng kalooban. Sa laro ng buhay, dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo bago pa mahuli ang lahat. Nanang Bebe, bakit ka tumigil sa ginagawa mong panggagamot kay inay? Hindi ito maaari. Anong uri ng pambabarang ito? Sa buong buhay ko, ngayon pa lamang ako nakakita ng ganitong uri ng barang, Lando. Ano bang sinasabi niyo, Nanang Bebe? Ano po ba nangyayari? Bakit parang takot na takot kayo? Tingnan mo ang mga pantal na tumubo sa kanyang balat. Hindi ordinaryong mambabarang ang kalaban natin dito. Nagtataglay siya ng mataas na antas ng kaalaman. Pamaham. Yun ang insektong gamit ng mambabarang. Taon 1988, Burgos, Pangasinan. Magandang gabi, Mrs. Kayo po ba may bahay ni Virgilio? Ako nga po, sir. May kailangan po ba kayo sa mister ko? Ay, wag ho kayong mabibigla, Mrs. Ngunit, ikinalulungkot ko dahil wala na po ang mister ninyo. Sigurado po ba kayo, sir? Baka po nagkakamali lamang kayo. Maayos naman si Virgilio nung umalis siya dito kanina umaga. Pasensya na ho kayo, Mrs. Dahil habang binabaybay ni Virgilio ang daan pauwi ay nahagip siya ng malaking truck na kargado ng mabibigat na bakal. Naipit ang kanyang minamaneho ng motorsiklo sa malaking gulong ng truck. Hindi nakabitaw ang mister nyo kaya napasama siyang naipit doon. Grabe po ang tinamo niyang sugat at agaran po siyang binawian ng buhay. Ay, Diyos ko! Virgilio! Iniwan na kami ng mister ko! Ang dating kasiyahan ng pamilya ay biglang naglaho dahil sa masaklap na trahedya. Agad sumugod ang mag-ina, lulan ng sasakyan ng pulis para puntahan ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang padre de pamilya. Gumising ka, Tay! Maawa ka sa amin ni Nanay! Huwag mo kaming iiwan, Tay! Paano na kami ni Nanay? Wala na tayo magagawa, anak. Wala na ang tatay mo. Naniniwala ako na mayroong plano ang Diyos, kaya nangyari ang lahat ng ito. Bakit kay tatay pa nangyari ang ganito? Mabuti naman siyang tao, at higit sa lahat, napakahusay niyang padre de pamilya. Hindi ko sukat akalain na parurusahan si tatay ng Panginoon sa ganitong paraan. Loida, anak, huwag kang magsasalita ng ganyan sa Panginoon. May rason kung bakit nangyayari ang lahat ng ito. Hindi niyo ako masisisinay kung bakit nakakaramdam ako ng ganito. Buong buhay ko'y umayon ako sa pangangaral ni tatay na dapat ay magtiwala ako sa Diyos. Pero hindi ko akalain na hahayaan niya itong mangyari. Huwag ka magsalita ng ganyan. Hindi dapat mabago niya ng pananampalataya mo sa Poong May Kapal. Ilang araw lamang ang itinagal ng lamay ni Virgilio at agad na itong inihatid sa kanyang huling hantungan. Lumipas man ang ilang taon ay patuloy pa rin ang pagdadalamhati ni Loida sa pagkamatay ng kanyang ama. Si Elma naman, kailangan magpakatatag at tanggapin ang nangyari kahit siya ay nahihirapan. Ipinagpatuloy ni Elma ang naiwang negosyo ni Virgilio para sa kanilang mag-ina. Maganda ang takbo ng negosyong yon na bigasan sa Pangasinan. Katunayan, malawak na ang hawak nilang lugar na binabagsakan ng kanilang produkto. Si Elma ang pumalit sa kanyang namayapang mister sa pagpapatakbo ng kanilang negosyo.
Sa edad ni Elma na 40 anyos ay maganda pa rin ito. Mukha itong bata kumpara sa kanyang totoong edad. Batid ng halos lahat ng trabahador ang nangyari sa mister ni Elma. Karamihan sa mga yon ay pawang kalalakihan, kaya hindi maiwasan ang tuksuhan. Doon niya nakilala si Lando na isang ahente ng bigas. Umaangkat ito para ibagsak sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. May itsura si Lando, matipuno ang katawan at higit sa lahat ay isang binata. May edad na si Elma ng 10 taon kumpara kay Lando, ngunit dahil sa pag-udyok ng kanyang mga kasamahan, naglakas loob itong manligaw. Oh, Lando, may kailangan ka ba? Nakapananghalian ka na ba? Hindi pa nga eh. Nagkasabay-sabay kasi ang paghahakot ng bigas para ihatid sa mga suking tindahan. Baka gusto mong sumabay ng mananghalian sa akin. Tapatin mo nga ako, Lando. Nanliligaw ka ba? Paano kung sabihin kong oo? May problema ba? Binata naman ako. Ikaw naman, matagal ka nang nag-iisa sa buhay. Ay, ano ka ba naman, Lando? Masyadong malayo ang agot ng edad natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa atin? Wala naman akong pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Ang importante, nagkakaunawaan tayong dalawa. Hayaan mo, bigyan mo lang ako ng panahon. Pag-iisipan kong mabuti yan. Ang buong akala ni Elma, tuluyan ng sumuko si Lando sa plano nitong panliligaw sa kanya. Nakasanayan niya na umuwi ng gabi. Nagpapaiwan siya sa opisina para mabusisi ang imbentaryo ng kanyang tauhan sa bodega. Aktwal siyang pumapasok sa loob noon para magbilang. Mayroong tagapagbantay sa labas ng bodega, ngunit hindi ito pinapayagan na pumasok sa mismong loob noon. Pagpasok ni Elma sa maliit na pinto, agad niyang tinungo ang pindutan ng ilaw. Lumiwanag sa loob ng bodega at agad siyang nagsimulang magbilang. Sa kalagitnaan ng kanyang pagbibilang ay biglang namatay ang ilaw. Inakala ni Elma na nawalan lang ng supply ng kuryente, kaya yun namatay. Humakbang si Elma para bumalik sa kanyang pinanggalingan. Nakakaramdam siya ng kaba dahil baka may biglang matibag na nakapaletang tangkas ng bigas at gumuho. Maaari siyang madisgrasya doon sa loob ng bodega, lalo na at madilim ang buong paligid. Napahiyaw siya nang biglang naramdaman na may humablot sa kanya papunta sa nakatambak na sako ng bigas. Bitawan mo ako! Anong balak mong gawin sa akin? Huwag ka maingay. Wala akong balak na masama sa'yo. Sino ka ba? Teka, ang boses mo. Oo, kilala mo ako. Matagal na ako may gusto sa'yo, Elma, at alam mo yan. Kaya pagbigyan mo na ako. Lando, ikaw nga ba yan? Oo, ako to. Alam ko naman na matagal ka nang nasasabik na madiligan, kaya huwag mo nang pigilan ang sarili mo. Gusto pa sanang magpumiglas ni Elma at kumawala sa pagkakayakap ni Lando. Ngunit baliwala ang kanyang lakas laban sa binata. Sanay ang binata sa pagbubuhat ng mabibigat na sako ng bigas, kaya hindi umubra ang ginagawa nitong pagsuntok sa matipunong braso at dibdib ng binata. Napahiyaw na lamang si Elma nang hablutin ni Lando ang kanyang damit at hinawakan ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Damang-dama ng babae ang init ng ginagawa sa kanya ni Lando. Napunan ang ilang taon na pananabik ng kanyang pagkababae dahil sa tikas na taglay ng binata. Ilang sandali pa, kusa nang tumugon ang katawan ni Elma, dahilan para maganap ang napakainit na tagpo sa loob ng maalinsangang bodega. Aminado si Elma na may patlang sa kanyang pagkababae na natagpuan niya kay Lando. Ibang-iba ito kumpara sa kanyang namayapang mister.
at doon na nagsimula ang halos gabi-gabi nilang pagtatagpo sa loob ng bodega. May taglay na karisma ang binata na dahilan para mahumaling sa kanya si Elma. Hinahanap-hanap ni Elma ang kanilang ginagawa gabi-gabi. Pinagpala ang binata kaya hindi makatanggi si Elma kapag ito ay nagpaparamdam. Halos lahat naman ng trabahador dito alam na meron tayong relasyon, Elma. Panahon na siguro para magsama tayo. Handa naman akong magpakaama sa anak mo. Pwede ka namang pumunta sa bahay namin kahit kailan. Kailangan mo lang munang makuha ang loob ng anak ko bago ako pumayag na magsama tayo. Mabuti naman ang intensyon ko sa iyo kaya sigurado ko na maiintindihan ng anak mo kapag nagsama na tayo. Huwag lang natin siyang biglain. Masyado niyang dinamdam yung nangyari sa kanyang ama kaya magpahanggang ngayon ay patuloy siya nagluluksa. Mahigit 5 taon na nakalipas, Elma. Hindi pa rin ba matanggap ng anak mo nangyari? Yun nga ang problema eh. Hindi niya pa rin matanggap hanggang ngayon. Sigurado na mahirap para sa kanyang tanggapin na may pumalit sa lugar ng kanyang ama sa buhay ko. Basta bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Patutunayan ko sa anak mo na magandang hangarin ko sa inyo mag-ina. Nagsimula nang bumisita si Lando sa bahay nina Elma. Sa unang pagkakataon na nag-cruise ang landas nila ni Loida ay agad sumiklab ang matinding komprontasyon. Magmano ka sa tiyo Lando mo, Loida? Bakit ako magmamano sa kanya hindi ko naman siya kaano-ano? Matagal nang wala ang tatay mo. Panahon na para magkaroon ako ng katuwang sa buhay. Maayos naman tayo, Naya. Bakit kailangan mo pang humanap ng katuwang sa buhay? Nahihirapan na rin kasi ako mag-isa sa negosyo natin at malaking tulong ang maibibigay ng tiyo Lando mo. Ayaw ko, Nay. Wala makakapalit sa pwesto ni tatay. Hindi ko matatanggap ang bago mong nobyo. Sandali, Loida. Bumalik ka dito. Ay nako, ang batang yun talaga. Lalong nadagdagan ang lungkot na nararamdaman ni Loida dahil sa pagdating ni Lando sa buhay nilang mag-ina. Hindi pa siya tuluyang nakakabangon sa pagkamatay ng kanyang ama. Nadagdagan pa ito dahil sa desisyon ng kanyang nanay Elma. May pagkabastos pala talaga yung anak mo, Elma, no? Kailangan magkaroon siya ng ama na may sapat na kakayahan para maituwid ang kanyang ugali. Hayaan mo na muna siya, Lando. Masakit lang para sa kanya nangyari sa kanyang ama. Pagpasensyahan mo na sana siya. Pumayag ka na kasi na dito na ako tumira para magkaroon ako ng pagkakataon na maipakita sa anak mo na karapat-dapat akong maging pangalawa niyang ama. Oo na, Lando. Sige, pumapayag na ako. Simula nang lumipat si Lando sa bahay ng mag-ina, ay lalong nakaramdam ng lungkot si Loida. Nawalan na ng oras si Elma sa kanyang anak. Ibang-ibang ugali ni Lando kumpara sa dati niyang mister. Ang gusto ni Lando ay palagi siyang pagsilbihan ni Elma, bagay naman na labis na kinukontra ni Loida. Yun ang naging dahilan sa palaging pagtatalo ng mag-ina. Si Lando naman namuhay na maalwan sa piling ni Elma. Tumigil na ito sa pagtatrabaho at tumulong na lang sa pag-aasikaso sa naipundar na negosyo ni Virgilio. Kabaliktaran ang ginawa ni Lando. Sa halip na magpursige siyang makuha ang loob ni Loida, ginatungan pa nito si Elma para kamuhian ang nag-iisa nitong anak. Hanggang sa umabot na sa punto na hindi na nagkikibuan ang mag-ina. Halos hindi na sila nag-uusap dahil palaging nakatuon ang atensyon ni Elma kay Lando. Sa dami ng inaasikaso sa negosyo, naging abala si Elma at kalimitan ay naiiwan si Loida kasama si Lando sa kanilang bahay. Isang araw, nagulat ang dalaga nang bigla na lang pumasok si Lando sa kanyang silid. Mahimbing ang tulog ni Loida kaya hindi niya napansin na nagawa na palang buksan ni Lando ang kandado ng kanyang kwarto. Anong ginagawa mo dito? Lumabas ka! Isusumbong kita kay nanay! Sige, magsumbong ka. Papatayin ko kayo mag-ina. Nakikita mo bang hawak kong patalim? Hindi ako magdadalawang isip na gamitin to sa inyo ng nanay mo.
Hayop ka! Demonyo ka! Napakasama mo! Huwag ka mag-alala. Masasarapan ka naman sa gagawin ko. Alam mo ba yung nanay mo? Hindi niya mapigilan ang sarili niya kapag nakita niya na to. Kaya buti pa huwag ka na maarte. Hubad! Napakasama mo! Unang kita ko pa lang sa'yo, naramdaman ko ng halangang kaluluwa mo! Demonyo ka! Hayop! Baboy ka! Huwag ka nang pumalag. Pumayag ka na lang. Kung gusto mo pang makitang buhay ang nanay mo. Walang nagawa si Loida kundi ang umiyak na lamang habang sapilitang pinagpapasasaan ni Lando ang kanyang murang katawan. Gustong-gusto ni Loida na sumigaw, ngunit nakalapat sa kanyang leeg ang matalas na patalim. Kinahapunan, nagising na lamang si Loida na masakit ang buong katawan. May bahid ng dugo ang maselan na bahagi ng kanyang katawan. Napahagulgol na lamang ang dalaga dahil sa kanyang sinapit sa kamay ng kanyang amain. Agad siyang pumasok sa banyo at nilinis ang kanyang katawan. Hirap na hirap siyang gumalaw dahil sa ginawa sa kanya ni Lando. Gustong-gusto niya magsumbong sa kapulisan, ngunit natatakot siya sa maaaring gawin nito sa kanyang nanay Elma. Kinagabihan, inaapoy ng lagnat si Loida at nanginginig dahil sa ginawa sa kanya ni Lando. Hindi man lang nag-abala si Elma na kumustahin ang kanyang anak. Nawalan na ito ng oras para kay Loida. Iyak naman ang iyak ang dalaga buong magdamag. Pakiramdam tuloy niya, nag-iisa lamang siya nung mga panahon na yon. Makalipas ang ilang araw, ang buong akala ni Loida hindi na masusundan ang ginawang yon ni Lando sa kanya. Nagtuloy-tuloy yon hanggang sa wala na siyang maramdaman sa tuwing pinagpapasasaan ni Lando ang kanyang katawan. Salitan silang ginagalaw ng amain. Walang kaalam-alam si Elma na silang mag-ina ang ginawang asawa ni Lando. Hindi nagtagal, tuluyan ng kinamuhian ni Loida ang kanyang nanay Elma hanggang sa nagdesisyon na itong bumukod ng tirahan. Hindi na masikmura ni Loida ang kahayupan na pinaggagawa ni Lando sa kanila. Sabi ni Loida, aalis na raw siya dito sa bahay. Nagdesisyon na siyang bumukod ng tirahan, Lando. Naisip ko rin na mas makakabuti yon para sa ating tatlo. Huwag kang papayag, Elma. Delikadong mag-isa lang siya sa titirhan niya. Tsaka, paano mo masusubaybayan ang pag-aaral niya kung aalis siya dito? Nakapagdesisyon ng anak ko, Lando. Hayaan na natin siyang maranasan ng buhay na nag-iisa. Sigurado naman ako na kapag nahirapan yan, uuwi din siya dito sa bahay. Elma, iniisip ko lang kasi na baka kung anong mangyari kapag wala siya dito. Hindi natin siya magagabayan. Nag-aalala lang ako sa kanya. Malaki na si Loida. Makakaya niya na mamuhay mag-isa. Magiging pabor sa ating dalawa yon dahil magkakaroon na tayo ng katahimikan dito sa bahay. Narinig ni Loida ang buong usapan ni Lando at Elma. Nag-unahang pumatak ang kanyang mga luha. Ang taong inaasahan niya na magiging kanyang tagapagtanggol ay mismong nagpapasok pa ng tao na aabuso sa kanya. Hindi na nagpaalam si Loida sa kanyang nanay. Hinintay niya lang makapasok ang dalawa sa kwarto at pasimple siyang umalis. Sana lang hindi ka sinasaktan ng taong pinili mo, Nay. Ayokong umalis sa tabi mo pero hindi ko na talaga kaya. Ayaw kitang sukuan pero ikaw na mismo nagtabay sa akin paalis. Ano pang halaga ng aking pagpupursige para ipamulat sa iyong katotohanan kung nalason na ni Lando ang isip mo? Saad ni Loida sa kanyang sarili habang binabaybay ang pasilyo paalis sa kanilang lugar. Ayoko namang manghimasok sa inyong dalawa ni Lando, Elma. Pero nag-aalala na ako sa kalagayan ng negosyo mo. Halos wala nang masingil ang kolektor natin sa mga pwesto na binabagsakan ng bigas dahil nauuna pa si Lando na mangolekta. Hayaan nyo na lang siya. Baka hindi lang naibigay sa opisina ni Lando. Kakausapin ko na lang siya mamaya. Baka dumiretso na siya ng bahay. Kailangan niyang isoli yun sa opisina dahil marami ang kailangan bayaran. Paano tayo makakakuha ng supply kapag hindi na bayaran ang nauna nating utang?
pati yung pasahod sa mga tao at renta sa mga truck na ginagamit sa paghahakot. Kailangan mo tong gawan ng paraan, Elma, dahil kung hindi ay malulugi ang negosyo mo. Halos wala ng pera na pumapasok sa bangko. Minsan kailangan pang maglabas dahil sa mga perang hindi binabalik ni Lando. Sa tingin ko naman, Mang Emil, ibibigay rin yun ni Lando. Alam niyang malulugi ang negosyo at saka dati rin naman siyang negosyante kaya alam niya ang bagay na yon. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko na lang siya. Ay, nako Elma, hindi ko alam kung anong sasabihin sa iyo para magising ka sa katotohanan. Negosyo mo naman to, ikaw ang bahala. Sana lang ay hindi mangyari ang kinatatakutan ko. Kahit hindi sabihin ni Mang Emil, alam ni Elma ang nangyayaring yon sa kanilang negosyo. Napapansin din niya na nawawalan na ng gana si Lando tuwing gabi kapag sila ay nagsisiping. Palagi rin itong umuuwi na pagod at lasing. Ayaw lang aminin ni Elma pero nararamdaman niya ang panlalamig ni Lando sa kanya. Alam niya na wala na siyang makukuhang pera kay Lando dahil sa katunayan ay nanghihingi pa ito. Hindi niya alam kung saan dinadala ng lalaki ang kita ng kanyang negosyo. Ang mahirap pa nito, ang tindahan ng bigas lang ang tanging naiwan ng kanyang asawang si Virgilio. Biglang naalala ni Elma ang kanyang anak. Hindi man lang niya alam kung saan ito nakatira dahil binuhos niya ang kanyang buong atensyon kay Lando na ngayon ay naging dahilan na malagay sa peligro ang naipundar na kabuhayan ng kanyang namayapang mister. Samantala, napaiyak naman si Loida nang banggitin ang kanyang pangalan sa entablado para tanggapin ang kanyang diploma sa kolehiyo. Inggit na inggit ang dalaga sa kanyang mga kasabayan na magtatapos na kasama ang buong pamilya, habang siya naman ay nag-iisa, punong-puno ng galit at pagkamuhi ang kanyang dibdib. Napakabigat ng kanyang dinadala na halos gustuhin niya ng magpatiwakal. Mabuti na lamang naalala niya ang pangaral ng kanyang tatay Virgilio, kaya nagkaroon siya ng lakas ng loob para magpatuloy sa buhay. Samantala, Saan mo ba dinadalang perang kinukuha mo, Lando? Halos na said na naipon ko sa bangko para mabayaran ng mga supplier at ang mga tauhan sa bigasan. Yan nga ang problema, Elma. Nung isang araw, habang papauwi ako galing sa paniningil, tinambangan ako ng mga armadong kalalakihan. Tinangay nila lahat ng pera na nasingil ko. Patawarin mo ko, Elma. Pasalamat na lang ako. Hindi nila ako pinatay. Napaiyak na lamang si Elma sa sinabing yun ni Lando. Gustuhin man niyang ipagpatuloy ang negosyo, wala na siyang mapagkukunan ng pera para mabayaran ang renta sa ginagamit nilang warehouse. Kinabukasan, malungkot na inanunsyo ni Elma na huling araw na ng kanilang negosyo. Wala na ang pinaghirapan ng kanyang asawa na si Virgilio. Pinaghatian ng mga trabahador ang natitirang laman ng bodega bilang kabayaran sa mahabang panahon na paninilbihan nila sa bigasan. Nalulungkot ako, Elma, sa kinahinatnan na negosyo na matagal na pinaghirapan ni Virgilio. Dugo at pawis ang pinuhunan namin para lumaki ang negosyong ito. Kung alam ko lang sana na ganitong mangyayari ay hindi kita hinayaan na mamahala sa naiwan ng asawa mo. Sinayang mo ang pinaghirapan ni Virgilio dahil lang sa isang lalaki na kahit isang kusing walang naiambag sa hirap namin. Ay nako, kasalanan mong lahat ng ito. Sobrang naaawa ako kay Loida dahil nagkaroon siya ng ina na katulad mo. Makasarili, hindi na inisip ang kapakanan ng kanyang anak. Hindi ko ginusto mangyari ito, Mang Emil. Pati si Lando, hindi niya kasalanan na tinambangan siya at kinuha ang perang dala niya. Huwag naman ho sana kayong naninisi. Nangyari na ang lahat. Pasalamat na lang tayo at walang buhay na nawala. Ay nako, hindi ko alam kung bakit ganyan ka mag-isip. Matagal ka ng pinagnanakawan ni Lando pero pinili mong magbulag-bulagan. Kung gugustuhin ko ay maaari kitang ipakulong pero hindi ko yung gagawin alang-alang sa pinagsamahan namin ni Virgilio. Sana huwag mong pagsisihan ang lahat.
Tandaan mo ito, Elma. Kapag dumating ang panahon na gumapang ka sa lupa dahil pinili mo ang landong yon, huwag kang aasa na tutulungan kita. Abot langit ang pagkamuhi ko sa iyo. Sayang ang pinaghirapan ni Virgilio. Labis ako naaawa kay Loida. Hindi mo alam kung nasaan na siya ngayon. Anong klase kang ina, Elma? Patawarin niyo ako, Mang Emil. Naniniwala pa rin ako na hindi ginusto ni Lando nangyari sa negosyo namin. Si Loida, gagawin ko ang lahat para makita ko siya. Halos nasaid ang lahat ng perang inipon ni Virgilio nung siya ay nabubuhay pa. Hindi alam ni Elma kung paano makakapagsimulang muli. Ngunit batid niyang malaki ang iniwan na pera ng ama ni Loida sa kanya dahil nagbilin ang kanyang asawa na makukuha ni Loida ang perang nasa bangko kapag umabot na siya sa tamang edad. Naisip ng babae na kung kasama niya ang kanyang anak ay maaaring naisalba pa niya ang kanilang negosyo. Subalit abot langit ang galit sa kanya ni Loida, kaya siguradong hindi nito pagbibigyan ang kanyang kahilingan. Matapos kausapin ang kanilang mga tauhan, umuwi si Elma sa kanilang bahay, dala ng matindim pagod. Magkahalong kalungkutan at panghihinayang ang kanyang nararamdaman. Oh, ano Elma? Hindi ka ba pupunta sa pwesto? Kailangan ko ng pera dahil may gusto kong bilhin na sasakyan. Binibenta nung kaibigan ko yun sa kanya. Kayang-kaya natin yun. Mamaya dadaanan kita ha. Kukunin ko yung pera. Wala na yung bigasan, Lando. Hindi ko na naisalba ang bigasan. Malaking pera nang nakukuha natin kaya tuluyan na tayong nalugi. Ipinasara na ng may-ari yung pwesto kasi ang dami na nating utang sa kanya. Ano? Ba't mo hinayaan na mangyari yun, Elma? Paano na tayo? Napakawalang kwenta mo naman talaga, oo. Gawa mo ng paraan yan, may bibili na akong sasakyan. Pag di ko nakuha yun, sigurado pagtatawanan ako ng mga kaibigan ko. Sa dami ng problema natin ngayon, Lando, yun pa talagang iniisip mo? Wala na akong may bibigay sa'yo. Tumalikod na lamang si Lando at pumasok sa kanilang kwarto. Pagbalik niya, bitbit na niya ang isang kahon na pinakaiingatan ni Elma. Teka, Lando, anong gagawin mo sa mga alahas ko? Ibalik mo sa akin yan! Anong gagawin? Eh di ibebenta ko para mabayaran ko yung sasakyan na bibilhin ko sa kaibigan ko. Tsaka itong bahay at lupa, buti pa ibenta mo na to para magkaroon tayo ng pera. Napakasama mo talaga. Huwag ka nang babalik dito. Hoy, anong wag babalik? Pagkatapos kitang pagtiisan ng maraming taon, basta mo na lang ako itataboy. Tumigil ka na sa kakadrama dyan. Gumawa ka ng paraan para magkaroon tayo ng pera. Kailangan pagbalik ko rito may pera ka na ha. Wag na wag ka magkakamali, Elma, dahil alam ko kung nasa ng anak mo. Kapag hindi mo sinunod ang gusto ko, sinisiguro ko sa'yo may mangyayaring masama kay Loida. Tama nga ang sinasabi ni Mang Emil na matagal mo na akong pinagnanakawan. Pero mas pinili ko magbulag-bulagan. Alam mo yan ang hirap sa'yo eh. Dapat magsikap ka dahil pinatikim kita ng higanteng sawa. Sa tingin mo ba magtitiis ako sa katulad mo kung wala kang pera? Para sabihin ko sa'yo, sa tuwing may nangyayari sa ating dalawa, diring-diri ako sa sarili ko. Nagtitiis lang ako dahil alam kong may pera ka. Matutustusan mo mga pangangailangan ko. Napakasama mo talaga. Pinabayaan kong sarili kong anak para lang magkaroon ka ng katahimikan sa bahay na to. Yan pang igaganti mo sa akin. Alam mo, dapat nga hindi mo na siya pinaalis eh. Para hindi ako nauumay sa katawan mo. Alam mo bang bago siya umalis dito sa bahay nilaspag ko ng pagkababae niya. Kayong dalawa mag-ina, ginawa kong parausan. Wala kang panama kumpara sa anak mo, Elma. Napakabata at higit sa lahat ay sariwang-sariwa. At alam mo ba, ako ang unang nakatikim sa pagkababae niya. Demonyo ka, Lando! Halimaw ka! Baboy! Sinira mo ang buhay ng anak ko! Sinusumpa ko na magbabayad ka! Oy, tigilan mo ko, tarantado ka ha. Subukan mo lang magsumbong sa pulis. Sisiguruhin ko na hindi mo na makikita ang anak mo. Ako lang ang nakakaalam kung saan siya nakatira ngayon. Hindi kita mapapatawad, Lando. Pinagsisisihan ko na pinayagan kita makapasok sa buhay namin mag-ina. Pinagsisisihan? Sarap na sarap ka nga sa ginagawa ko sa iyo eh.
Napahiyaw na lamang si Elma sa labis na pagdadalamhati sa kinahinatnan ng kanyang kahibangan kay Lando. Sakaling maibabalik lang niya ang panahon ay nanaisin niyang hindi na muling magkaroon ng panibagong karelasyon. Subalit huli na ang lahat. Marami na ang nawala sa kanya, pati si Loida na tanging karamay niya sa lungkot at ligaya ay nawala na rin. Isang araw, naisip ni Elma na dalawin ang puntod ni Virgilio. Kailangan niyang humingi ng tawad sa namayapang mister. Malaki ang kasalanan niya sa dating asawa. Ipinangako ni Elma sa bangkay ni Virgilio na aalagaan niya si Loida, ang kanilang nag-iisang anak. Binigo niya yon at ang masaklap pa ay siya mismo ang tumanggap kay Lando na sumira sa buhay ni Loida. Patawarin mo ko, Virgilio. Hindi ko napangatawanan ang ipinangako ko sa iyo. Sa halip na ipagtanggol ko ang anak natin, ako pa mismo naging daan para masira ang kanyang buhay. Patawarin mo ko, mahal ko. Patawarin mo ko. Bago siya umalis, napansin niya ang isang piraso ng maliit at sariwa pang bulaklak na nakalagay sa puntod ni Virgilio. Nangangahulugan na mayroong iba pang bumisita sa kanyang asawa. Walang ibang naiisip si Elma na maaaring gumawa noon kundi ang kanilang nag-iisang anak na si Loida. Nabuhayan ng loob si Elma na maaaring makita niya pa ang kanyang anak. Muli siyang magbabaka sakali na bumalik doon dahil maaaring magkatagpo sila sa puntod ng kanyang mahal na asawa. Samantala, buong gabi namang hindi umuwi si Lando. Tinitimbang ni Elma kung may nararamdaman pa ba siya sa lalaki. Napagtanto niya na labis lang siyang nangungulila kay Virgilio noon, kaya siya humantong sa ganoong estado ng pagkahumaling kay Lando. Nagising si Elma kinaumagahan sa matamis na boses ng babae sa labas. Agad siyang napabalikwas na tumayo sa kanyang kasabikan na baka umuwi na si Loida. Ganoon na lamang ang kanyang paninibugho nang bumungad sa kanya si Lando kasama ang isang babae na halos kaedaran lang ng kanyang anak. Anong ginagawa ng babaeng yan dito, Lando? Simula sa araw na to, dito natitira si Anita. Ibabahay ko na ang aking kasintahan dito at ikaw, Elma, pagsisilbihan mo kaming dalawa. Ako may-ari ng bahay na to. Wala kang karapatan na itira dito ang kabit mo. Magkakasunod na sampal ang inabot ni Elma buhat kay Lando. Dumugo ang bibig nito nang siya ay matumba sa sahig. Ano ba yan, Lando? Mukhang pumapalag pa yata. Akala ko ba, napaamo mo ng babaeng yan? Kalma ka lang, Anita. Walang magagawa sa atin yan. Sinakal ni Lando si Elma ng mahigpit sa leeg. Pilit naman na kinakalas ng babae ang pagkakakapit ng kamay ni Lando, ngunit sadyang malakas ito kumpara sa kanya. Naghahabol na ng hininga si Elma nang bitawan siya ng lalaki. Kung gusto mo pang makita ang anak mong si Loida, matuto kang sumunod sa gusto ko. Isang beses pa na ipahiya mo ako sa harap ng nobya ko, hinding-hindi ako magdadalawang isip na patayin kayong mag-ina. Nagkakaintindihan ba tayo? Itinulak ni Lando si Elma sa sahig, dahilan para mabuwal ito sa kanyang kinauupuan. Walang nagawa ang babae kundi ilabas ang kanyang sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Si Anita naman pangising-ngisi pa habang sinusulyapan si Elma na halos humalik na sa lupa. Hayop ka, Lando! Napakasama mo! Sinisiguro kong darating din ang karma niyong dalawa ng kabit mo. Karma? Swerte ka mo! Naging maaluan ang aming pamumuhay dahil sa perang nakulumbat ni Lando mula sa negosyo mo. Alam mo ba, tita, pagkatapos maningil ni Lando, sa akin niya inientrega ang lahat ng pera. Matagal ka nang pinagnanakawan ni Lando, kaso tanga ka kaya mabilis ka lang niyang napapaikot. Pinagsisisihan ko ng nagawa ko. Alam kong lahat na nangyayari.
Pinili ko lang manahimik dahil naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ako na may pag-asa pa na magbago si Lando. Hay, ewan ko ba sa'yo, Chang? May katulad mo pa palang umiiral sa mundo, no? Sa bagay, sino ba naman ang hindi manghihinayang sa laruan ni Lando? Ako nga magpahanggang ngayon ay napapaaray pa rin. Napatawa ng malakas si Anita habang tinatapunan ng nakakalokong ngiti si Elma. Hindi malabong mangyari din sa iyo ang ginawa sa akin ni Lando. Hindi magtatagal, ikaw naman ang ipabasura niya. No, hindi mangyayari sa akin yan, Ateng. Magkaiba tayo. Batang-bata pa ako, sariwang-sariwa. Ikaw naman, hindi ka gumagamit ng utak kasi matanda ka na. Asa ka. Kasalanan mo kung bakit nangyari sa buhay mong ganito. Wala kang dapat sisihin kundi ang sarili mo, Chang. Tatayo na sana si Elma para talikuran si Anita dahil hindi niya na matiis pa ang pinagsasasabi nito. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang kwarto at lumabas doon si Lando na bitbit ang papeles ng bahay at lupa. Anong gagawin mo dyan? Ibalik mo sa akin ang titulo ng lupa. Hindi naman pala nakapangalan sa yung titulo ng bahay at lupa kundi sa anak mo. Yung pala ang dahilan kung bakit hindi mo ito mabenta-benta. Oo, Lando. Kay Lloyd na nakapangalan ng bahay na to kaya umalis ka na. Kayo nagkabit mo. Hindi kami aalis dito, Elma. Habang buhay mo kaming pagsisilbihan ni Anita. Yun ang kabayaran sa ilang taon na tiniis ko para lang pakisamahan ka. Napakawalang hiya mo talaga. Pinlano mong lahat ng ito. Sinadya mong lumapit sa akin dahil lang sa pera ko. Bakit? Ano pa bang inaasahan mo? Mahal kita? Kalokohan. Pera mo lang ang minahal ko, Elma. Hindi mo makukuha ang bahay at lupa, Lando. Dadaan ka muna sa bangkay ko. Ipinapangako ko yon. Gusto mo palang mamatay? Huwag ka mag-alala, Elma. Ibibigay ko sa iyo yan sa takdang panahon. Sa ngayon ay magagamit pa kita laban sa anak mo. Gagamitin kita para makuha ang bahay at lupa kay Lloyda. Isinusumpa kita, Lando! Isinusumpa kita! Kinaladkad ni Lando si Elma papunta sa isang kwarto. Itinali niya yon sa isang upuan para hindi makaalis. Ano man ginagawa mo? Pakawalan mo ako dito! Hindi pa ba sapat ang perang ninakaw mo sa akin? Hindi pa. Kailangan mabenta pa tong bahay na to at makuha ko ang pera. Pagkatapos, sabay ko kayong papatayin ng anak mo. Huwag mo idadamay si Lloyda, Lando. Ako na lang ang patayin mo. Pasensya ka na pero kailangan kong gawin yon. Hindi kasi magiging ganap ang kaligayahan namin ni Anita kung may isa sa inyong mag-ina na mabubuhay pa. Abot langit ang pagmamakaawa ni Elma kay Lando na huwag idamay ang kanyang anak sa pinaplano nito. Subalit huli na ang lahat dahil buo na ang balak ng dalawa. Gagamitin ni Lando si Elma para mapilitan si Lloyda na ilipat sa pangalan ni Lando ang bahay at lupa. Samantala, nakaupo si Lloyda sa munting sala doon sa kanyang tinutuluyan. Maghapon siyang hindi mapakali sa kanyang kinauupuan. Kinakabahan siya sa kadahilanan na hindi naman niya maunawaan. Minabuti na lamang ng dalaga na magbasa-basa habang siya ay nagpapaantok. Ilang sandali pa, lalong umigting ang nararamdaman niyang kaba nang biglang bumukas ang pinto ng kanyang tinutuluyan. Pumasok ang 5 armadong kalalakihan at sapilitan siyang kinaladkad palabas. Sino kayo? Tulong! Tulungan niyo ako! Bitawan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Nagkataon naman na nakapasok na sa loob ng kanyang katabing unit ang kasamahan ni Lloyda na nangungupahan din doon. Malamang ay naunahan ng takot ang mga nandoon kaya walang naglakas ng loob na tulungan ang dalaga. Mabilis na humarurot ang sasakyan na pinagsakyan kay Lloyda. Nagpupumiglas ang dalaga ngunit baliwala ang kanyang lakas dahil napapagitnaan siya ng mga armadong kalalakihan na dumukot sa kanya.
Pamilyar ang daan na tinatahak ng sasakyan. Habang lumalayo ay lalong nagiging malinaw kay Loida ang lahat. Yun ang daan papunta sa kanilang tirahan. Pumasok ang van sa bakuran ng malaking bahay. Biglang nanumbalik sa kanyang isipan ang huling tagpo noong siya ay umalis doon. Samantala, hinila si Loida ng mga armadong kalalakihan papasok sa loob ng bahay. Tumambad sa kanyang harapan si Lando. Nakakainis ang ngisi nito na lalong dumagdag sa nararamdamang galit ni Loida. Anong kailangan mo sa akin? Ano na naman kademonyohan ang gagawin mo? Wala na akong kailangan sa'yo, bata. Pinagsawaan ko na yung katawan mo eh. Pero sa iniwang bahay at lupa ng ama mo, meron. Pirmahan mo lang ang dokumentong hawak ko at papayagan na kitang makaalis. Patayin mo na lamang ako. Hindi ko pipirmahan ang dokumentong hawak mo. Sa akin iniwan ni Tatay Virgilio ang bahay at lupa, kaya mananatili sa pangalan ko ito. Sige, tingnan ko lang ang tapang mo sa gagawin ko, bata. Sa pilitang hinila si Loida papasok sa kwarto kung saan nakatali si Elma na kanyang ina. Bilang isang anak, kahit gaano pa katindi ang nararamdaman niyang tampo sa kanyang nanay, hindi niya pa rin ito matitiis. Hayop ka, Lando! Anong ginawa mo kay nanay? Pakawalan mo siya! Sige, madali naman akong kausap eh. Pero pakakawalan ko lang siya kapag pumayag ka ng pirmahan ng dokumento magsasaad sa paglipat mo ng iyong karapatan sa bahay at lupa na pagmamay-ari mo. Nakabusal man ang bibig ni Elma, pero nagagawa pa rin nitong umiling para ipaabot sa kanyang anak na huwag pumayag sa gusto ni Lando. Magkahalong awa at pagkahabag naman ang nararamdaman ni Loida para sa kanyang ina. Hindi niya akalain na ganoon kamiserable ang naging kalagayan nito sa piling ni Lando. Oh, ano Loida? Pipirmahan mo na ba tong dokumento o papatayin ko na lang yan nanay mo? Alam na alam ng dalaga kung gaano kahalang ang kaluluwa ni Lando. May kapasidad itong pumatay ng tao alang-alang lamang sa kanyang ambisyon. Narinig ni Loida ang paglagitik ng baril na hawak-hawak ni Lando. Itinutok yun ng lalaki sa lugar na kinapupwestohan ng kanyang ina. Nakangisi pa ito na parang demonyo habang naghihintay sa desisyon ng dalaga. Mabilis akong mainip, bata, kaya huwag mo akong pinaghihintay. Sabihin mo ng desisyon mo para magkaalaman na tayo. Pipirma ka ba o gusto mong pasabugin ko ang bungo ng ina mo? Sagot! Nakita ni Loida ang pagluwa ng namumulang mga mata ni Lando. Naunahan siya ng kaba kaya napasigaw ito agad bilang pagtugon sa lalaki. Pipirma na ako! Pakawalan mo lang ang nanay ko! Nakita mo na? Pipirma ka lang pala, gusto mo pang uminit ang ulo ko? Sige na, pirmahan mo ng dokumento para matapos ng lahat ng to. Napilitan na lamang ang dalaga sa ipinapagawa ng lalaki. Nakita ni Loida na umiiling ang kanyang ina nang binalingan niya ito. Pagkatapos niyang mapirmahan ang dokumento ay agad niyang hiniling kay Lando na pakawalan na ang kanyang ina. Hayaan mo na lang kaming umalis sa bahay na to ng ligtas. Sige na, parang awa mo na. Ayos sa drama. Kaya lang, hindi ako tanga para hayaan kayong umalis dito. Hindi kayo makakaalis ng buhay dito. Magiging sagabal lang kayong mag-ina sa mga plano ko. Sigurado isusumbong niyo rin ako sa pulis, di ba? Napakatuso mo talaga. Hindi ka marunong tumupad sa usapan. Pakawalan mo ang nanay ko. Alam mo, manang-mana ka pala sa nanay mo. Ang bilis niyong paikutin. Hindi man lang ako nahirapan na makuha lahat ng kayamanan niyo. Napakahinaan yung dalawa, pero salamat na lang. Pareho lang kayo na naging alipin ng katangahan. Saradong-sarado ang buong bahay, kaya kahit magsisigaw sina Loida at Elma sa loob, ay walang makakarinig sa kanila. Itinulak ni Lando ang silyang pinagtatalian kay Elma.
dahilan para mapasalampak ito sa sahig. Sinadyang alisin ni Lando ang busal sa bibig nito para makapagsalita ang babae. Ayan, magpaalam na kayo sa isa't isa. Sa susunod na pagkikita niyong dalawa, nandun na kayo sa kabilang buhay. Sigurado yan. Kaya lang, sa ngayon, paglalaruan ka muna namin, Loida, bago ka namin patayin. Sayang naman kung ang mga bulate lang sa lupa makikinhabang sa katawan mo. Demonyo ka, Lando! Hindi kita mapapatawad. Sinusumpa kita. Mararanasan mo rin ang kaparehong paghihirap na dinanas namin mag-ina. Hindi na nakapagtimpi pa si Lando, kaya nakalabit niya ang gatilyo ng baril na nakatutok sa ulo ni Elma. Umalingaw-ngaw ang putok na yon at hiyaw ni Loida na nabigla sa ginawa ni Lando. Wala ka talagang puso! Hindi ka na naawa kay nanay! Papatayin kita! Tumakbo si Loida para sugurin si Lando, ngunit mabilis din siyang nabaril nito. Tinamaan ang bata sa kanyang magkabilang hita dahilan para matumba ito sa sahig. Kasalukuyang naghihingalo naman si Elma, kaya gumapang si Loida papunta sa kanyang ina. Nay, magpahinga ka na. Susunod na lang ako sa inyo ni tatay. Naaalala mo pa ba dati? Yung mga sandali na masaya tayong tatlo. Ganong mga alala ang isipin mo, Nay, para hindi ka mahirapan. Loida, anak, patawarin mo sana ako. Pinapatawad na kita, Nay. Magpahinga ka na. Matapos marinig yun, dahan-dahan nang pumikit ang mga mata ni Elma. Dahil sa tama ng baril, binawian na yon ng buhay. Si Loida naman pinagsawaang gahasain ni Lando. Pagkatapos magsawa sa katawan ni Loida, ay ipinasa naman niya ito sa kanyang mga tauhan. Salitan yung pinagsamantalahan ng mga inupahan ni Lando. Paulit-ulit na nawalan ng malay si Loida. Sa katunayan, ipinagdasal na nito ang kanyang kamatayan. Sukdulan ang nararamdaman niyang pighati, galit at pagkamuhi kay Lando. Dahil sa ginawa sa kanya, diring-diri siya sa kanyang sarili. Napatanong pa ang dalaga sa Diyos kung ano ang kanyang nagawang kasalanan para parusahan siya ng ganoon katindi. Kayo nang bahala magligpit sa kalat, Itapon yung kanilang katawan sa lugar kung saan wala makakakita. Tadtarin nyo kung gusto nyo, tapos ipakain nyo sa hayop. Basta siguruhin nyo na walang makakaalam sa ginawa natin. Bago maisakay sa sasakyan, pinaputukan pa ni Lando ang katawan ni Loida. Ginawa yun ng lalaki para masiguro na hindi na makakaligtas pa ang babae. Umaagos ang sariwang dugo sa katawan ng mag-ina habang isinasakay sila ng mga tauhan ni Lando. Dinala ang katawan nila sa isang masukal na kagubatan kung saan wala na halos nakakaabot na taga-kapatagan. Pinili pa ng grupo ang matarik na bahagi ng kakahuyan na pagtatapunan ng labi ng mag-inang sina Elma at Loida. Ilang sandali pa, mabilis na lumisan ang grupo palayo sa lugar. Narinig na nila ang atungal ng asong gubat na halatang nakasagap ng amoy ng dugo. Kailangan na nilang makaalis doon bago pa tuluyang dumami ang mga mababangis na hayop. Paulit-ulit na hinihiling ni Loida sa Panginoon na sana ay tuluyan na siyang malagutan ng hininga. Subalit bumabalik pa rin ang ulirat nito sa kabila ng mga natamo niyang sugat at dugong nawawala sa kanyang katawan. Naramdaman ni Loida ang matinding panghihina, dahilan para magpatangay ito sa antok na kanyang nararamdaman. Kinaumagahan,
Napabalikwas si Loida sa higaan nang matamaan siya ng nakakasilaw na sikat ng araw. Lumulusot yon sa siwang ng barong-barong na kanyang hinihigaan. Napadaing pa siya sa kirot nang sinubukan niyang tumayo. Huwag ka munang gumalaw, Ineng. Tadtad ng sugat ang iyong katawan. Isang himala na nakaligtas ka pa sa kabila ng pinsala na iyong natamo. Anong ginagawa ko dito? Kaninong bahay to? Nandito ka sa aking bahay, Iha. Itinapon ka mula sa matarik na bangin sa itaas ng bahay ko. Mabuti na lang at tumama ka sa naipong kong mga dayami. Ang buong akala ko ay hindi ka na makakaligtas. 5 bala ang nakuha ko sa iyong katawan. 5 araw ka na ring walang malay. Inaapoy ka ng lagnat, ngunit hindi mo pa oras, kaya nagawa mo pang makaligtas sa bingit ng kamatayan. Meron po akong kasama, Tatang. Buhay pa po ba siya? Pasensya ka na, Ineng, pero wala nang buhay ang kasama mo ng aking matagpuan. Inilibing ko na lamang ang kanyang katawan dahil nagsimula na siyang mabulok. Ano bang nangyari sa inyong dalawa? Isinalaysay ni Loida sa matanda ang buong pangyayari. Sumilay ang galit sa mukha ni Kajunjun habang nakikinig sa inilalahad na kwento ni Loida. Napakalagim pala ng sinapit ninyo mag-ina. Matindi talagang magbiro ang kapalaran. Yun ang dahilan kung bakit minabuting lumayo na lamang ako sa karamihan. Iisang tao lang ang punot dulo ng paghihirap namin ni Nanay Elma. Sinira ni Lando ang aking buhay. Kinuha niya ang lahat sa akin. Mayroong dahilan kung bakit ka nakaligtas, Loida. At kapalaran na rin ang gumawa ng paraan para mag-krus ang ating landas. Tutulungan kita para makapaghiganti sa mga taong sumira ng iyong buhay. Paano niyo po yun gagawin? Kinuha na ni Landong lahat ng meron ako. Mabuti sana kung natuluyan na lang akong mamatay para hindi ko na maramdaman ang sakit. Makakaya kong indahin ang sakit na dulot ng aking sugat, pero hindi ang bigat ng aking kalooban. Kailangan mong magpakatatag. Tutulungan kitang makabangon. Hinding-hindi ka na masasaktan ng taong umabuso sa iyo. Magtiwala ka lamang sa akin. Wala nang mawawala sa akin, Tatang. Sirang-sira na po ako. Wala nang patutunguhan ang buhay ko. Ituturo ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo para magkaroon ka ng sapat na kaalaman para mabalikan ang mga taong nagkasala sa pamilya mo. Hinding-hindi ka na nila masasaktan. Ipinapangako ko yun sa iyo. Tinutukan ni Kajunjun ang kalagayan ni Loida hanggang sa tuluyan itong gumaling. Sa tulong ng kaalaman ng matanda sa pananambal. Habang nagpapagaling ay natuklasan ni Loida na isang batikan sa lihim na karunungan ang matandang nagligtas sa kanya. Ibig sabihin, Tatang, isa kang bihasa sa larangan ng kulam at barang? Oo, Loida. Pinatay ng taong bayan ang buo kong pamilya dahil sa taglay kong kaalaman. Tumakas ako mula sa kapatagan hanggang umabot ako sa masukal na gubat na ito. Dito ay lalo kong pinagyaman ang aking kaalaman. Matanda na ako. Tadhana ang nagdala sa iyo papunta sa akin. Sa iyo ko ipapamana ang aking kaalaman sa lihim na karunungan. Malugod ko pong tatanggapin ang inaalok nyo. Kung yun ang tanging paraan para maisakatuparan ko ang aking inaasam na paghihiganti. Kailangan mapag-aralan mo ang tamang pagpapaamo sa mga alaga kong pamaham. Iba't ibang uri ng insekto pero may namumukod tangi na lubhang mabagsik sa lahat. Ang baktol o alakdan sa pangkaraniwang katawagan, nagtataglay ng kamandag na lubhang nakakamatay. At ang pinakakinatatakutan sa lahat ay ang sausaw na isang uri ng ahas. Nagtataglay ito ng lason na katulad ng sabanakon. Walang kawala ang sinuman na makakabitan ng barang gamit ang mga alaga kong pamaham. Paano ko po mapapaamo ang mga alaga niyong pamaham, Tatang? Mahabang panahon ang kinailangan ko bago napaamo ang mga alaga kong pamaham. May isang paraan para mapadali ang proseso para maisalin ko sa iyo ang pangangalaga sa aking mga pamaham.
Paano po yon? Bago ko sabihin sa iyo ang paraan, kailangan mo munang magpakabihasa sa lihim na karunungan. Kailangan memoryado mo ang lahat ng dasal, orasyon at ritual sa pagsasagawa ng kulam at barang. Sakaling magawa mo na yon, pwede ko nang ipagkatiwala sa iyo ang pangangalaga sa aking mga alaga. Matyagang pinag-aralan ni Loida ang pamamaraan sa pagsasagawa ng kulam at barang. Ang nagniningas na galit, puot at pagkamuhi kay Lando ang kanyang naging motibasyon para maisagawa yun sa loob ng 3 taon. Sa edad ni Kajunjun na 93, pahirapan na para sa kanya ang gumalaw. Tuluyan niya nang ibinigay kay Loida ang isang itim na libreta na nagsisilbing gabay sa pagsasagawa ng kulam at barang. Naging dalubhasa naman ang dalaga sa ganoong larangan. Yun na ang hudyat para tuluyang isalin ni Kajunjun ang kanyang kaalaman kay Loida. Ito na ang tamang panahon para maging ganap na ang iyong pagiging mangkukulam o mambabarang. Handa na akong ilahad sa iyo ang huling ritual para mapagana mo ang iyong kagalingan sa lihim na karunungan. Anong kailangan kong pagdaanan, Tatang, para mapagana kong kalaman sa kulam at barang? Kailangan mong tapatan ng isang buhay para maging ganap ang iyong katauhan. Isang buhay? Ano pong ibig niyong sabihin, Tatang? Kailangan mong pumatay ng tao para maging ganap ang iyong kakayahan. Iaalay mo ang puso ng taong papatayin mo sa ating Panginoon. Ipakain mo sa mga pamaham ang sariwang dugo na iyong makukuha sa taong papatayin mo. Iyon ang huling ritual na kailangan mong pagdaanan, Loida. Kailangan kong bumaba sa kapatagan para maisakatuparan ng huling ritual na kailangan. Mapapahamak ka lang, Loida, kapag bumaba ka sa kapatagan. Kailangan na bago ka bumaba ay may sapat ka ng kakayahan na maaari mong magamit para maipagtanggol mo ang iyong sarili. Saan naman ho ako makakahanap ng tao na maaari kong magamit para maisakatuparan ng huling ritual para maging ganap na ang aking kakayahan? Gusto kong maging makabuluhan ang aking kamatayan, Loida, sa iyong mga kamay. Handa akong magsakripisyo alang-alang sa minimithimong paghihiganti. Hindi ko po yun magagawa sa inyo, Tatang. Kayong dahilan kung bakit ako nananatiling buhay, magpahanggang ngayon. Mayroong dahilan kung bakit napunta ka sa aking pangangalaga. Hindi ako makakatawid sa kabilang buhay hanggat wala akong mapag-iiwanan ng aking kakayahan. Huwag mo sanang ipagkait sa akin ang pagkakataon na makasama ko ang aking buong pamilya sa kabilang buhay, Loida. Ganoon ba ang kaakibat ng ganitong kakayahan, Tatang? Hanggat walang may sasalo ay hindi tayo makakatawid sa kabilang buhay? Yan ang kapalit ng pagkakaroon ng ganitong kapangyarihan, Iha. Hindi ito biyaya, kundi isang sumpa. Isang sumpa na maaari ka lang makalaya kapag mayroon ng ibang tao na sasalo para sa iyo. Pag-isipan niyo po munang mabuti ang desisyon niyo, Tatang. Sakaling buo na ang loob ninyo, handa akong ipagkaloob ang inyong kahilingan. Sa ganoong paraan man lang ay makabawi ako sa inyo. Buo ng desisyon ko, Loida. Ikaw na lang ang hinihintay kong magpasya. Kung ganoon, tutuparin ko ang inyong kahilingan. Sumilay ang maaliwalas ng ngiti sa labi ni Kajunjun habang naghahabol ito ng hininga at isang malalim na pagsinok ang tumapos sa kanyang buhay. Buong tapang na itinarak ni Loida ang punyal na gamit ng matanda sa pag-aalay. Sinadya niyang isaksak yon sa sentro ng puso ng matanda. Dinukot ng dalaga ang pusong yon. Tumitibok-tibok pa ng kanyang ialay sa rebulto na mayroong taglay na sungay. Doon isinasagawa ang seremonya sa tuwing may nagaganap na pag-aalay. Ang sumirit na pulang likido mula kay Kajunjun ay maingat na inipon ng dalaga para ipainom sa alagang pamaham ng matanda.
Pagkatapos masaid ng mga alagang pamaham ang dugo ni Kajunjun, sinubukan na ni Loida ang bisa ng ritual. Ibinuhos niya mula sa lalagyan ang ahas na sausaw at baktol na nagsisilbing pamaham sa pambabarang. Kinabahan pa si Loida sa pag-aakalang mabibigo siya na mapasunod ang mga yon. Naglaho ang kaba na kanyang nararamdaman nang magsimulang sumunod sa kanya ang makamandag na sausaw at baktol. Oras na ng paniningil, Lando. Pagbabayaran mo bawat hibla ng paghihirap ko dahil sa kasamaan mo. Inilibing naman ni Loida si Kajunjun sa tabi ng libingan ni Elma na kanyang ina. Malaki ang naitulong ng matanda para magkaroon siya ng pagkakataon na makapaghiganti kay Lando. Para sa kanya, habang buhay niya yung tatanawin na utang na loob sa matanda. Makalipas ang ilang araw, nagpasya na si Loida na bumaba sa kapatagan para alamin ang kalagayan ni Lando. Naalala naman ni Loida si Mang Emil na kaibigan ng kanyang tatay Virgilio noong nabubuhay pa ito. Ang matanda ang katuwang ng kanyang ama sa pagpupundar ng kabuhayan. Maaari siyang lumapit doon para humingi ng tulong. Kailangan niya kasi ng matutuluyan sa tuwing siya ay bumababa sa kapatagan. Loida, ikaw na ba yan, anak? Ilang taon na akong pabalik-balik sa puntod ng ama mo. Nagbabaka sakali akong matagpuan kita doon. Bigla na lamang naglaho si Elma at ganoon ka rin. Ilang beses na akong sumubok na puntahan ang huling karelasyon ng nanay mo. Subalit, tumanggi si Lando na harapin ako. Isinalaysay ni Loida ang buong pangyayari sa matanda. Bumuhos ang buong emosyon ni Mang Emil habang nakikinig sa pagbabalik tanaw sa malagim na sinapit ng mag-inang sina Loida at Elma. Hindi ako nagkulang sa pagpapaalala kay Elma noon. Naging sarado ang isipan ng nanay mo sa mga babala ko sa kanya. Hindi na sana umabot sa ganoon kalala ang sitwasyon kung nakinig lamang siya sa akin. Magbabayad ang Lando na yun sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa amin ni nanay. Ipinapangako ko yun, Mang Emil. Maniningil ako na may kasamang interes. Ayon kay Mang Emil, bumalik si Lando sa pagiging ahente ng bigas. Nalulong ang lalaki sa sugal, dahilan para maubos ang perang pinagbentahan niya ng bahay at lupa. Ilang araw ang lumipas, sinadya ni Loida na magpakita kay Lando. Inabangan niya ito sa labasan kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Loida, buhay ka? Oo, Lando. Buhay na buhay ako. Bakit parang nakakita ka ng multo? Hindi ka ba makapaniwala? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, nagawa ko pang makaligtas sa bingit ng kamatayan? Teka, sino ka ba? Paano mo nakilalang mister ko, ha? Ako lang naman ang anak ng babaeng pinapatay ng mister mo. Ang babae na niloko niya, hinuthutan at pinatay. Pagkatapos na makuhang bahay at lupa na pinagsikapan ng ama ko na maipundar. Ubus na ang tinutukoy mo na kinuha ni Lando kaya tigilan mo ng paghahabol. Wala ka na mababawi pa sa amin. Tumigil ka na, Loida. Binabalaan kita. Huwag mo kaming guguluhin kundi may paglalagyan ka sa akin. Hindi mo na ako matatakot, Lando. Ibang-iba na ang Loida na kaharap mo ngayon. Bumalik ako para pagbayarin ka sa lahat ng kasalanan mo sa amin ng nanay ko. Ipaparamdam ko sa iyo ang sakit na dinanas ko dahil sa kawalang hiyaan mo. Humanda ka dahil sisingilin na kita. Sasamahan ko pa ng interes. Huwag mo nga akong pinagbabantaan. Kilala kita, Loida. Mahina ka. Wala kang kakayahan na gawin ang kahit na ano. Halika na nga, Lando. Wala naman tayong mapapala sa babaeng yan. Nasasayang lang ang oras natin dito. Nakakainsultong ngisi ang ipinukol ni Lando kay Loida bago ito umalis. Lingid sa kaalaman ng lalaki na habang magkaharap sila ni Loida ay nagsisimula na itong umusal ng orasyon. Orasyon na magiging simula para maisakatuparan ang pambabarang. Kinagabihan,
Nagkagulo sa bahay ni Lando. Dinapuan ang kanyang ina ng sakit na hindi nila matukoy kung ano ang dahilan. Biglang naglitawan sa kanyang buong katawan ang makakapal na pantal. Nagtutubig yun, dahilan para isugod sa pinakamalapit na pagamutan. Tinurukan ng gamot na panlaban sa allergy, ngunit hindi yun tumalab. Nagdesisyon ang kanyang pamilya na ilabas na lamang sa ospital at ilapit sa isang albularyo. Mayroon bang nakagalit ang may karamdaman? Hindi ordinaryong sakit ang dumapo sa kanya, kundi isang uri ng barang. Barang? Sigurado ka ba, Manang Bebeng? Sigurado ako, iho. Asahan nyo na mamayang hapon, kasabay sa pagtaas ng tubig, lalong titindi ang epekto ng barang. Hindi ko pa matukoy kung gaano kalakas ang gumagawa ng barang na ito. Sino ba naman ang matinong tao magsasagawa ng pambabarang kay nanay? Hindi na nga lumalabas sa bakuran yan eh. Malalaman natin mamaya kung sino may kagagawan ng pambabarang. Sigurado akong magagawan mo ng paraan na mapawalang bisa ang barang na yan. Hindi ba? Tatapatin na kita, Lando. Walang kasiguruhan na mababaliktad o makokontra ko ang barang. Nakadepende yon sa angking kakayahan ng mismong gumagawa ng ritual. Malaman ko lang kung sinong gumagawa niyang kay nanay. Sinisiguro ko na may paglalagyan siya sa akin. Samantala, tagaktak ang pawis ni Loida habang nakaharap sa rebulto na mayroong sungay. Nakatuon ang kanyang konsentrasyon sa kanyang ginagawa. Dinadasalan niya ang isang lalagyan na gawa sa pinutol na kawayan. Tuloy-tuloy ang pag-usal ng dasal na tinatangay ng hangin sa tuwing babanggitin yon ni Loida. Hindi nagtagal, unti-unting gumapang ang baktol palabas sa lalagyan na kawayan. Dinampot ng dalaga ang luyang itim na kanyang inihanda para ipakain sa alagang pamaham. Ang luyang itim ang mag-uudyok sa mga pamaham para lalo yung maging agresibo. Tinalian ni Loida ng kulay puting sinulid ang pinakaunang baktol na lumabas sa lalagyan. Ito ang magsisilbing palatandaan kung naging matagumpay ang ginagawang pambabarang ni Loida. Sakaling umuwi ang pamaham at naging kulay pula ang sinulid na kanyang ikinabit, nangangahulugan na nagawa ng pamaham ang pakay nito. Ilang saglit pa, mabilis na gumapang paalis ang baktol na ginamit ng dalaga sa pambabarang. Nagsimula ng paniningil ko, Lando. Mararamdaman mo ang kaparehong sakit na ipinaranas mo sa akin. Humayo kayo mga alaga kong pamaham. Iparanas nyo kay Lando ang bagsik ng isang mambabarang na inabuso at inapi. Pagsapit ng takip silim, kung saan nagsisimulang lumamig ang ihip ng hangin, nagsimula na ring dumaing ang ina ni Lando. Nagsisigaw ang ginang sa matinding kirot na kanyang nararamdaman. Inaapoy yun ng lagnat at walang humpay na pagtutubig ng kanyang katawan. Nanang Bebe, gawin niyo ang lahat para mailigtas si inay. Lando, malakas ang barang na ikinabit sa ina mo. Susubukan kong kontrahin ang kanyang kakayahan, pero tatapatin na kita. Ibang-iba ang angking kakayahan ng isang ito. Ngayon pa lamang ako nakatagpo ng ganito kalakas na mambabarang. Teka sandali, di ba isa kang babaylan, Nanang Bebe? Magagawa mo ng paraan para mailigtas si nanay. Basta, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mananagot talaga sa akin ng walang hiyang mambabarang na yan. Napakalakas ng loob niya para kalabanin ako. Lando, hindi ko na talaga kaya ang kanyang kakayahan. Ginawa ko ng lahat. Ibinuhos ko na ang aking kapangyarihan para mabaliktad ang bisa ng barang. Muli na namang napahiyaw ang ina ni Lando nang biglang mapabitaw sa pagkakahawak sa kanyang katawan ang babaylan. Napaatras ito at gumuhit sa kanyang muka ang matinding takot.
Teka, Nanang Bebe, bakit ka tumigil sa ginagawa mong panggagamot kay nanay? Hindi ito totoo. Anong uri ng barang ito, Lando? Ngayon lang ako nakakita ng ganitong uri ng barang. Ano ba sinasabi mo, Nanang Bebe? Ano ba nangyayari? Bakit parang takot na takot ka sa nakikita mo? Lando, tingnan mo ang mga pantal na tumubo sa balat ng nanay mo. Hindi ordinaryong mambabarang ang kalaban natin dito, kundi nagtataglay ng mataas na antas ng kaalaman. Lando, nakakadiri. May lumalabas sa mga nangingitim na pantal ni nanay. Nanang Bebe, anong lumalabas sa balat ni nanay? Pamaham. Insektong gamit ng mambabarang, Lando. Wala na ako magagawa pa. Nagawa ng papasukin ng mambabarang ang insektong pamaham sa katawan ng nanay mo. Hindi na kinaya ng aking kakayahan na kontrahin pa siya. Ano yung mga insektong lumalabas sa katawan niya? Bakit ganyan ang itsura? Nakakadiri! Baktol o mas kilala sa katawagang alakdan. Hindi ko lubos maisip na mayroong gumagamit ng baktol sa pambabarang. Umalingaw-ngaw sa buong kabahayan ang nakakabulahaw na iyakan. Tuluyan ng nalagutan ng hininga ang nanay ni Lando. Si Lando naman nakatamo ng sugat sa kamay pagkatapos niyang suntukin ang dingding. Galit na galit ang lalaki sa may kagagawan ng pagkamatay ng kanyang ina. Tapatin mo nga ako, Lando. May nakagalit ba ang pamilya mo? Matinding galit lamang ang naiisip kong dahilan para magawa ng isang taong ganitong karumal-dumal na pambabarang. May ideya ba kayo, Nanang Bebe, sa maaaring katauhan ng mambabarang? Hindi mo pa sinasagot ang katanungan ko, Lando. Mayroon ka bang nakagalit sa nakalipas na panahon? Meron, Nanang Bebe, pero hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ang detalye. Naiintindihan ko, iho. Babae. Isang babae ang nagsasagawa ng pambabarang. Sa tansya ko ay mahigit 20 anyos pa lamang ang edad ng naturang babae. Hindi ordinaryo ang tinataglay niyang kakayahan. Naniniwala ako na mayroong tumulong sa kanya, kaya niya nagawang mapaunlad ang kanyang kaalaman sa maikling panahon lamang. Kung ganun, alam ko na kung sino may kagagawa ng pagkamatay ni inay. Magbabayad siya. Nagpupuyos sa galit ang binata. Iisang tao lamang ang kanyang naiisip na mayroong kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ina. Walang iba kundi si Loida. Maaari na yon ang dahilan kung bakit bigla na lang yon sumulpot sa kanilang lugar. Sa kakaisip ni Lando, naalala niya na malapit si Loida kay Mang Emil, ang matalik na kaibigan ni Virgilio nung ito ay nabubuhay pa. Naligaw ka yata, Lando. Alangan naman, maisipan mo kung bisitahin na wala man lamang dahilan. Hoy, tanda, wag mo nga akong pinaglololoko. Sabihin mo sa akin kung nasaan si Loida. Di ba? Pinapatay mo na nga yung mag-ina. Bakit mo hahanapin sa akin? Ayusin mo yung pagsagot mo sa akin, tanda. Baka hindi ako makapagtimpi, ikaw ang isunod ko. Ipinapaalala ko lang sa iyo, Lando, na nandito ka sa teritoryo namin. Pwedeng-pwede kitang patayin ngayon mismo kung gugustuhin ko. Matuto kang lumugar sa kinatatayuan mo. Ang mabuti pa, sabihin mo na lang sa akin kung nasaan si Loida, para hindi na tayo magkagulo, tanda. Hindi ako natatakot sa iyo. Sa tingin mo, kung alam ko ay sasabihin ko kung nasaan siya? Pagkatapos mong patayin si Elma at pagtangkaan ang buhay ni Loida, hangal ka kung iniisip mo na gano'n ako kahila para magpadala sa pananakot mo. At nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay ni Mang Emil na may kanya-kanyang dalang armas. Napilitan si Lando na lisanin ang bakurang yun bago pa lumala ang sitwasyon. Sabihin mo kay Loida, magbabayad siya sa ginawa niyang pagpatay sa nanay ko. Paulit-ulit ko siyang papatayin kahit mas marami pa ang buhay niya sa pusa. Di ngayon, alam mo nang pakiramdam na mawalan ng mahal sa buhay. Dumating na ang sarili mong kalma, Lando. Pinagbabayaran mo na ang kasalanan na ginawa mo sa pamilya ni Virgilio.
Walang katotohanan yung pinagsasasabi mong karma, tanda. Patutunayan ko sa iyo yan. Diyan ka na nga. Makalipas ang ilang araw, sunod-sunod na nabiktima ng nakamamatay na barang ang pamilya ni Lando, hanggang sa dumating ang oras na ang kinakasama na lang niyang si Anita at ang kanilang anak ang natitira. Ilang beses na siyang lumapit sa iba pang albularyo, pero lahat ay nabigo na matuldukan ang nangyayaring unos sa kanyang pamilya. Muli siyang lumapit kay Nanang Bebe para magbakasakali na matutulungan ng babaylan. Hindi talaga kita matutulungan, Lando, hanggat hindi mo sinasabi sa akin ang buong katotohanan. Alam ko na may malaking dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa pamilya mo. May hahalin tulad na sa isang sumpa ang umuubos sa inyo. Ano pa ang hinihintay mo, Lando? Ang may mangyari pa sa kinakasama at sa anak mo? Gustuhin ko man ay pagtapat sa inyo, Nanang Bebe, ang lahat, ngunit hindi talaga pwede. Ako naman ang malalagay sa alanganin kapag ginawa ko yun. Tandaan mo ang sasabihin ko, Lando. Kaakibat ng katotohanan ang hustisya. Hanggat may pusong nababalot ng galit, poot at pagkamuhi, sisiklab ang karahasan. Lalong aalab lamang ang ningas hanggat hindi napapawi ang bigat ng kalooban. Sa laro ng buhay, dapat marunong kang tumanggap ng pagkatalo bago pa man mahuli ang lahat. Litong-litong umalis si Lando sa bahay ni Nanang Bebe. Nagtatalo ang kanyang isipan kung papayag ba siya sa gusto ng babaylan na ilahad ang buong katotohanan o pipiliin na lang niya na manahimik at hintayin ang magiging kapalaran. Aminin man niya sa kanyang sarili o hindi, alam niyang sinisingil na siya sa kanyang mga nagawang kasalanan, lalong-lalo na sa pamilya ni Virgilio, na pagkatapos niyang kamkamin ang pinaghirapan nito, ay nagawa pa niyang gahasain at patayin ang kanyang mag-ina. Malayo pa lamang si Lando na uulinigan niya na ang iyakan sa tahanan ng kanyang biyanan kung saan pansamantalang sila ay nakikituloy. Naibenta niya na ang lahat ng ari-arian na mayroon ang kanyang pamilya. Nagastos niya na yon sa pagpapalibing at gamutan ng kanyang mga kamag-anak. Napatakbo si Lando papasok sa loob ng bahay ng kanyang biyanan dahil sa iyakan na kanyang naririnig. Nadatnan niya si Anita na magang-maga ang katawan. May mahahabang figura siyang nakikita sa loob ng namamagang bahagi ng katawan ni Anita. Hindi na nagsayang pa ng oras si Lando. Napatakbo siya pabalik sa bahay ni Nanang Bebe para humingi ng tulong. Aminado siyang sintomas ng barang ang nangyayari sa kanyang kinakasama. Nagdedeliryo na si Anita sa taas ng lagnat dahil sa sobrang pamamaga ng mga bukol na tumubo sa katawan nito. Mukha na rin yung sasabog anumang oras. Nakakatakot ang bumabakas na anino sa loob dahil gumagalaw yon na katulad ng ahas. Nanang Bebe, tulungan mo ako. Si Anita naman ang binabarang. Halika, Lando. Susubukan ko kung ano magagawa ko para maisalba ang buhay niya. Pagdating ni Nanang Bebe sa bahay kung saan nakikituloy ang pamilya ni Lando, napaatras ang matanda, namutla ang pisngi nito at halatang takot na takot. Diyos kong mahabagin! Anong uri ng barang ito? Hindi ko lubos maisip na may ganito katindi at bagsik na barang na umiiral. Akala ko'y sukdulan ng baktol na makikita kong pamaham sa barang. Ngayon, isang makamandag na sausaw naman ang kanyang ginagamit. Ano po ang sausaw, Nanang Bebeng? Ahas na may nakamamatay na kamandag. Iligtas niyo po si Anita. Kailangan po siya ng anak namin. Gustuhin ko man,
Ngunit wala akong sapat na kakayahan. Isang paraan lamang ang naiisip ko para mapawalang bisa ang barang. Sabihin mo sa akin, Nanang Bebe, gagawin kong lahat para lang mailigtas si Anita. Kailangang masulang o magambala ang ginagawa niyang ritual. Yun ang tanging paraan para mapawalang bisa ang kanyang pambabarang. Kailangang mabasag ang sisidla ng pamaham na kanyang ginagamit. Kapag naramdaman ng pamaham na may nagtatangkang sumira sa kanilang tirahan, kusa silang babalik para yun ay protektahan. Pero hindi ko po alam kung saan ko matatagpuan si Loida. Litong-lito na ang isip ko kung paano ako makakagawa ng hakbang laban sa taong umuubo sa pamilya ko. Mahirap kalaban ng isang tao na hindi naman nagpapakita na ng bebeng. Isang malakas na palahaw ang tumapos sa paghihirap ni Anita. Sumabog ang kanyang katawan dahil sa tindi ng kamandag na nagmumula sa sawsaw. Nagtalsikan ang maliliit na ahas mula sa loob ng kanyang katawan. Malapot na likido ang lumabas mula roon. Nakakarimarim ang amoy, dahilan para magsilabasan ang mga tao sa loob. Wala nang asawa mo, Lando. Huwag mong hintayin na ang anak mo naman ang sumunod. Hindi mo ba napapansin? Sinasadya ng mambabarang na unahin ang mga mahal mo sa buhay para maramdaman mo ang sakit. Pinaparusahan ka niya, Lando, sa paraan na lubhang napakabigat sa kalooban. Ipagtapat mo na sa akin ang buong katotohanan kung gusto mo pang mailigtas ko ang buhay ng anak mo. Pasensya ka na, Nanang Bebeng. Mahirap lang para sa akin na tanggapin na ako ang dahilan kung bakit naubos ang pamilya ko. Inosente ang nanay ko, ang kapatid ko, at pati ang pamangkin ko, pero nadamay sila sa kasalanan na nagawa ko. Kaya nga ipagtapat mo na sa akin para matukoy ko ang punot dulo ng lahat. Naniniwala ako na tanging ang pangyayari lang sa nakaraan ang maaaring makapagligtas sa inyo. Makinig ka, Nanang Bebe. Sige, sasabihin ko na sa inyo kung ano ang buong katotohanan. At isinalaysay na nga ni Lando kay Nanang Bebe ang lahat. Hindi mapakali ang matandang babaylan habang nakikinig sa kwento ni Lando. Alam mo ba kung saan matatagpuan si Emil? Opo, Nanang Bebe, alam ko kung saan nakatira yung matandang yon. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Buhatin mo na ang iyong anak. Pupuntahan natin si Emil ngayon din. Samantala, seryoso ang muka ni Loida habang nakatingin sa nakabuhol na pulang sinulid na kanyang nakukuha sa tuwing nakakapatay siya sa pamilya ni Lando. Tingnan ko lang kung makakaya mo pa kung ang mismong anak mo na ang mawawala sa'yo. Habang naglalakbay naman sina Nanang Bebe at Lando papunta sa bahay ni Mang Emil, nagsimula ng umepekto ang barang sa anak ng lalaki. Pagdating sa bahay ni Mang Emil ay agad na nagmakaawa si Lando sa matanda. Ganoon din ang ginawa ni Nanang Bebe at bilang isang lolo na mayroon na ring apo, nakaramdam ng pagkahabag si Mang Emil. Nagpasya ang matanda na samahan sila papunta sa gubat kung saan nakatira si Loida. Loida, ako na lang ang parusahan mo. Huwag mo nang idamay ang anak ko. Maawa ka, Loida. Lumuhod si Lando sa harap ni Loida habang nagmamakaawa na bawiin ang barang na ikinabit niya sa anak nito. Ngayon, Lando, alam mo nang naramdaman ko nung mga panahon na nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo akong gahasain. Naramdaman mo na ang sakit na dinanas ko nung patayin mo si nanay na walang kalaban-laban. Alam mo na ang naramdaman namin nung kunin mo ang lahat sa amin. Sinira mo ang buhay ko, Lando. Ikaw ang dahilan kung bakit ako humantong sa pagiging ganito.
Huli na ang lahat. Walang ritual ang maaaring makabasag sa barang na ikinabit ko sa anak mo. Loida, inosente ang bata sa kasalanan ng kanyang magulang. Maawa ka naman sa bata. Abot langit mong kamuhian ang kanyang magulang pero huwag mong idamay ang bata. Sigurado na magagalit si Virgilio na ama mo sakaling nabubuhay pa siya. Mang Emil, gustuhin ko mang kalasin ang ikinabit kong barang, pero huli na ang lahat. May susi ang bawat lihim na karunungan na ating isinasagawa, Loida. Naniniwala ako na may nakapaloob sa libreta na gumagabay sa iyo. Pasadahan mo ang pinakadulong bahagi. Doon nakatala ang susi na maaaring gamitin sakali mang naikabit mo na ang kulam o barang. At muli ngang binasa ni Loida ang libretang itim na inihabilin ni Kajunjun sa kanya. Natagpuan niya ang tinutukoy na susi ni Nanang Bebe. Ano? Nakita mo ba, Loida? Kailangan may magsagawa ng pag-aalay para mailigtas ang buhay ng bata. Sa ganoong paraan ay mapapalitan na bumalik ang pamaham sa kanilang lungga. Kailangan mong magdesisyon, Lando. Buhay ng anak mo o buhay mo. Iisa lang ang maaaring makaligtas. Marami na akong nagawa na pagkakamali sa buhay ko. Maaari pa mabago ng anak ko ang kanyang kapalaran. Patawarin mo ang anak ko, Loida. Nagmamakaawa ako sa iyo na huwag mo siyang idamay sa galit mo sa akin. Alam ko na masyadong mabigat ang nagawa kong kasalanan pero humihingi pa rin ako ng tawad sa iyo. Handa akong ialay ang aking sarili para sa kaligtasan ng aking anak. Pinagtulungan ni Nanang Bebe at Loida na matapos ang pag-aalay. Nagawa nilang iligtas ang buhay ng batang lalaki na anak ni Anita at Lando. Wala ng partidos na mapupuntahan ang anak ni Lando. Isasama ko na lamang siya para mahanapan ng pamilya na handang mag-aruga sa kanya. Ayaw ko pong maranasan niyang hirap na dinanas ko, Nanang Bebe. Ako ang mag-aalaga sa batang naiwan ni Lando. Sa inyo na rin ang galing. Nalabas ang bata sa kasalanan ng kanyang magulang. Makakaasa kayo na ituturing ko siyang totoong anak. Masaya ako, Loida, dahil sa wakas, nagawa mo na rin palayain ang iyong puso sa masalimuot na bakas ng kahapon.